Good evening, brethren. Let's start our service tonight by reading the Word of God, taken from Romans 12, chapters 1 to 2. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. May the Lord be pleased with the reading of His Word. Now, let us call on the praise and worship team to lead us in worshiping the Lord. Amen. My church, your love endures forever. Amen. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart, let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will
sabay-sabay po. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. We worship you, my God. Sing it again, church. I worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my God and King. I live for all my days, to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. Lord, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost. Then all you feel for me is undying love, and you show me to the cross. Lift up your voices to God and just worship Him. Hallelujah. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you, Lord. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. Yes, Lord, we love you, Lord. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. Come on, church. Sing from your heart. Sing from your own words. Express your love to Jesus. Go back to the loving arms of our Father. Oh, we love you, Lord. We love you. There's no place we want to be now. There's no other place we want to be now. But your loving arms, but your loving arms. We want to be with you. I want to be with you. 'Cause I love you, Lord. 'Cause I love you, Lord. There's no other place. There's no other place to feel your loving arms. Oh, church, I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you, Lord. Forever I will sing. Forever I will sing. Sing again, church. I worship you, my God. Yes, Lord. You deserve it. You deserve all the worship, Lord. Forever I will sing. Forever I will be with you. I'll be with you. Let's pray po for our tithes and offering. Our Heavenly Father, thank you po for this time and opportunity that you have given to us to give back to you our tithes and offering. We know, Lord God, that you always provide for our needs and that you always know what we need, Panginoon, more than what we want, Panginoon. And we thank you, Lord God, for always blessing us and for always reminding us that you are with us, Lord God, kahit sa anong sitwasyon man ang hinaharap namin. We pray, Lord God, na we would remain faithful po sa iyo, Panginoon, that we would always remind ourselves of your goodness and your faithfulness sa aming mga buhay. And sa araw-araw, Panginoon, we pray na
you will always do our best in your name, giving glory and honor sa iyo, Panginoon. And we also pray that you will continue to making us a good steward, Panginoon, of all the things that you own. May we bring you back all the glory and honor as we do our work, our part po dito sa mundo, Panginoon. Muli, continue to bless this tithes and offering, and may we be able to use this to help a lot of people and to help the ministries and the church, Panginoon. We bring back all glory and praise to your name. In Jesus' name we pray. Amen. A blessed evening, TLA brothers and sisters. Ngayong gabi, atin pong pag-uusapan kung paano natin masisilayan at masasaksihan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay habang tayo po ay naglilingkod o nagtatrabaho para po sa Kanya. Sa pamamagitan po ng awit 34 or Psalm 34, ay atin pong tatalakayin kung paano natin maaaring ipagdiwang ang pagmamahal at kabutihan ng Panginoon sa ating paglilingkod. Ang ating pong key verse ngayong gabi ay matatagpuan po sa Psalms 34 verse 8. Although we're going to run through all the entire chapter, but we'll just pick it from Psalms 34 verse 8. Sabi po nito, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him." Since today is a Labor Day, so we will explore this verse in the light of the goodness of God as we are working for Him. That is why the title of our message tonight is Taste and See, celebrating God's goodness in our work for the Lord. Napakahalaga po natin isipin kung bakit napakabuti po ng Diyos sa ating buhay. No? Totoo po ng Diyos natin ay mabuti. At kapag tuwing po tayo po ay nagtatrabaho, no? Sa ating po mga ginagawa mga trabaho, sa araw-araw, sa ating po mga kung saan po tayo nagtatrabaho, kung ito po ay ginagawa natin o nagtatrabaho tayo, hindi lamang po para sa sarili natin, hindi para sa kumpanya, hindi para po sa pamilya, higit sa lahat, we work for the Lord. So, ang trabaho natin po ay para sa ating pong Panginoon. So, napaka po espesyal itong Psalm 34 na to na awit na tinatawag nating Psalm 34 song o awit 34. Sinasabi po nito sa atin na talagang mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos instead of just simply merely knowing it. At sinasabi nito na dapat po nating subukan ito at makita sa ating sarili kung gaano po kabuti ang Diyos. Kaya sabay-sabay po nating tunghayan ang salmong ito at alamin natin kung paano tayo magiging mabuting trabahador para sa Diyos dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin. Ang awit 34 ay para pong isang espesyal na awit na nagsasabi sa Diyos na kung gaano kasaya at nagpapasalamat ang taong sumulat po nito. Gusto talaga niyang magpasalamat at ipakita kung gaano niya kamahal ang Diyos. So kahit na mahirap ang mga bagay o may mga kaaway siya na dumating sa buhay niya, sa salmong ito, tinutukoy niya ang lahat ng pagkakataong tumulong sa iba. O siya po ay pagkakataon ding tulungan ng Diyos nung siya po ay nasa problema o dumaraan sa may hirap na panahon. Tinuturo sa atin ng salmo na ito na mahalagang magtiwala sa Diyos at maniwala na tutulungan niya tayo kapag kailangan natin ito. So sinasabi rin dito sa atin dapat nating gawin ang pinapagawa sa atin ng Diyos. Maging mapagkumbaba at
maging mahusay na mananampalataya para po sa Kanya. Ang awit 34, ang taong sumulat nito ay nagsasalita tungkol sa pagiging mapagpasalamat at mapagkumbaba kahit mahirap ang mga bagay. So naniniwala po siya, yung sumulat po nito, na laging nandyan ang Diyos para tulungan at protektahan ang mga taong nangangailangan ng tulong ng Diyos. Ang Salmo ay nagpapaalala rin sa atin ng magtiwala sa Diyos at maging mapagkumbaba kapag mahirap ang buhay. Sa isang buhay po natin na bilang pong manggagawa, work, no, tunay po na maraming stress, maraming mga challenges, at marami tayong mga nakakaharap na mga problema sa araw-araw. Marami rin po mga nakakahalubilo tayo na tao na nagiging hamon din sa ating buhay. Maaring ito'y boss, ito ay may-ari, o maaring ito'y kapwa mo trabahador. So, co-workers mo, yung office mate mo, yung katabi mo sa cubicle. Marami po tayo sa araw-araw natin. Sa pag tayo po ay nagtatrabaho, meron ay nakakaranas po tayo na ipapagawa sa atin na hindi naman natin po talaga alam paano gawin at hindi rin natin alam paano siya tatapusin. May mga binibigay po sa atin demands of work. Mga tatawag natin mga deadlines, due dates, yung mga tasks na ang dami-dami na natin backlog at tila para bang ang hirap gawin lahat na never mo na-encounter sa buhay mo kung paano gawin. So, nangangailangan tayo ng tulong ng galing sa Diyos. Kaya sa isang simpleng exegesis po ng Psalm 34, atin pong unahin ang pag-unawa sa konteksto nito. Traditional na tinuturing po na isang salmo ng pasasalamat. Sinasabing ang sumulat nito ay si Haring David, na siya'y nagpapanggap na baliw sa harap ni Haring Abimelech. Ito po ay parallel ng 1 Samuel chapter 21 verse 10 to 15. Ang awit 34 po ay napakalaki po ng mensahe para po sa atin. At ito po ay nagpapahayag ng pasasalamat at pagpapuri kay Yahweh. Na pinupuri po ni David sa kanyang kabutihan ang Diyos at ang pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok at kahirapan. Kaya po sa verse 1 to 3, yung pong talata 1 hanggang 3 ng awit 34, nandun yung pagsasabi at ng pagpupuri ni Haring David. Pinapahayag ng salmista natin na si Haring David ang kanyang pangako na laging pupurihan ang Panginoon at ipamamahagi ang kanyang karanasan sa pagtanggap ng tulong sa Diyos. Nag-aanyaya siya ng iba na makibahagi sa kanyang pasasalamat. Doon po sa talata 4 hanggang 7, nandun naman po natin natutunghayan yung pangako ng proteksyon. Ipinapahayag ng salmista ang kanyang paniniwala na ang Diyos ay nakikinig sa mga pananalangin ng mga matatapat sa Diyos at sila'y pinoprotektahan at inililigtas mula sa kanilang mga takot. Binibigyan diin ang kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. At kaya po sa verses 8 hanggang 10, andun yung pagsasaalang-alang sa kabutihan ng Diyos. So tinutukoy ng salmista, si Haring David, ang kabutihang dulot ng Panginoon sa mga nananalig sa Kanya. Ipinapakita na sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagtupad sa kanyang mga utos, walang maging kakulangan sa mga lingkod ng Diyos. So verse 11 to 14, nandun po yung panawagan sa pagsunod sa tamang landas. Hinahamon ng salmista
ang mga tagapakinig ng maging mapanuri, iwasan ng kasamaan, at magtamo ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtalima sa Diyos at pagsasagawa ng mabuti. At kaya sa huling mga bahagi sa 15 hanggang 22, nandun po yung pangako ng proteksyon at pagliligtas. Inaasahan ng salmista ang patuloy ng papahayag ng Diyos ng kanyang proteksyon sa mga matuwid at ang pagliligtas sa kanila mula sa lahat ng kanilang mga kagipitan. Tinutukoy din ang parusa sa mga masama at kaligtasan para sa mga nagsisihanap ng kanlungan sa Diyos. Kaya sa kabuuan ng Psalm 34 ay isang pagpapahayag ng papuri, pasasalamat at pananampalataya sa kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon. Ito ay nag-aanyaya sa atin na magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras at ipakita ang ating pasasalamat sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at mamumuhay ng matuwid. Naalala ko po nung panahon na ako po ay nagsisimula magtrabaho. After I graduated, I worked in Accenture, BPO, no? Sobra pong pressure, no? Lalo na pag po yung fresh grad, no? Yun po, marami pong mga iba't ibang mga klase ng tao kong nakasama, at nandun ko rin po naranasan sa pagtatrabaho ko doon yung mga deadlines, mga araw-araw ay para po kayong literally you are parang nasa rat race po talaga. Na lagi ka naghahabol sa mga due dates kasi meron kasing performance evaluation. Andun yung minsan di ka makatulog kung marami ka bang error na gawa, marami ka pang backlogs na dapat tapusin, kailangan mo ma-regular, kailangan mo kasi you're competing, doon po kasi natutunan namin, we compete with one another. Lahat kasi kayo ay magagaling, pero yung isang hibla lang ng lamang sa'yo ay malaki na epekto sa performance evaluation mo. So mapapansin ko po doon, ng panahon na yon na talagang lagi po akong nananalangin na tumatawag sa Diyos na ako ay tulungan at samahan at talagang ma-overcome ang lahat ng iyon, no? At di po ako nagtagal doon sa Accenture for 2 years, not just simply because di ko po nakayanan yung pressure, but the Lord brought me to another level of work, no? At talagang doon ko po, nakikita po natin na kapag po tayo ay sa ating pong pagtatrabaho, ay doon ko po nakita na lagi po pala dapat na ang pagtatrabaho po ay hindi yung para po ikaw ay mapurihan, para ikaw ay maparangalan, mapromote. Ang isang bagay po doon na natatandaan ko noon, I was in Accenture. Meron kasi talaga mga ako entry level nung ako na pumasok doon. At talagang napataas po ng expectation sa'yo kasi they are really pushing you beyond your limits. Yung parang ganun. Kasi talagang gusto kasi nila ma-push ka. Yun naman yung purpose, no? But then again, ang prayer, meron isang quotation ako natandaan. Sabi doon, do not pray na sa araw-araw na maging madali ang task na ibibigay sa'yo. I don't know, hindi ko matandaan yung exact, but yun po yung yung essence ng quotation na do not pray na sa Lord na madali lang yung mga task ibigay sa iyo, madaling huwag masyadong complicated. Pero ang sabi dun sa quotation, but pray that the Lord will give you enough strength and ability to overcome every challenges. Yun po ang nagpamulat sa akin. Na dapat po, sa ating pong pagtatrabaho, sa ating pong ginagawa, saan ka man po, if either you are working inside the church, for the ministry, or you are working for economically, for a living,
dapat ginagawa din natin ito para sa Diyos. Na as if ang may-ari na pinagtatrabuhan mo ay ang Panginoon. As if you are employed in the kingdom of God. And what you are doing is, alam niyo po, dun ko nakita din na para po lang to sa akin, no? Na pwede pala na hindi, kasi sasabihin natin, secular job. Para po sa akin, na ipamulat sa akin ng Panginoon na parang wala namang tinatawag palang secular. If you do everything for God, everything becomes spiritual. What am I trying to say? Doon ko po na pagtanto na may papel pala kung dapat gampanan sa aking trabaho. Higit sa ako po ay trabahador nung kumpanya na yun. Na of course, as an employee, meron pong inaasahan sa akin na dapat kong tinatapos. But higit sa lahat, may inaasahan ang Diyos na dapat kong gampanan. So, maging yung mga bawat hamon ng buhay sa araw-araw, dun ko nakikita kung papaano natin dapat i-celebrate ang kabutihan ng Diyos upang sa ganon, nakikita ng ating mga kasama sa trabaho na mabuti ang Diyos. What do we mean by that? Dapat po sa ating pagtatrabaho, it's not just a toil of work, but it is an opportunity for us to glorify the Lord. And in glorifying the Lord, we should always celebrate His goodness. Kasi kung tayo po yung Kristiyano, tayo po yung liwanag, tayo po yung nagsisilbing exemplary ng kabutihan ng Diyos. Paano makikita ng boss mo, na may-ari, ng kasama mo sa team mo, ng group leader mo, na mabuti ang Diyos? I can still remember na minsan nun po ay nagkatagpo kami nung aking group leader doon. At nagka-reunion po kasi kami nung project namin sa Accenture. Ang sabi niya, itong Seton, sabi niya gano'n, na kapag may coaching, na dapat imbis na ako ang nangangaral sa kanya, ako ang napapangaralan. Kasi nagkakaroon kasi po ako ng chance. Ginagamit ko po yung coaching na yon, ipakita kung gaano kabuti ang Diyos. So sa kabuuan po nito, no, ng ating pong sinasabi ngayon, no, it's also what David is trying to say. So let's now examine how we might honor God's kindness in our work, no, in our service to Him, in our everything that we do, no, sa ating buhay as we study this psalm. So, one, seeking refuge in God amidst challenges. We can see that in verses 4 to 7. Sa ating pong pagtatrabaho para po sa Panginoon, madalas tayong humaharap sa mga hamon at pangamba. Gayunpaman, tulad ni David, maari tayong humanap ng kanlungan sa Diyos. Siya ay nakikinig sa ating mga daing at inililigtas tayo mula sa lahat ng ating mga kagipitan. Alam niyo po, sa ating pong anuman ng ating pong hinaharap na mga hamon sa ating pong pagtatrabaho, minsan nagigipit po tayo sa oras, nagigipit tayo sa pera, nagigipit tayo sa kakayanan na gawin natin yung pinapagawa sa atin. Pwede po natin harapin yung hamon na yun, no? Yung mga pangamba na baka tayo ay pag-fail, no, kagaya po ni David, no? Haharapin natin na tayo po ay we take refuge in God. Siya ay makikinig sa ating mga daing at ililigtas tayo. At the Lord will give us wisdom. The Lord will give us will help us to find a way
kung paano natin magagawa itong pinapatrabaho sa atin na may pagpupuri at pagkakataon maluwalhati ang ating Diyos. So, ang ganitong katiyakan ay magpapalakas sa atin na magtrabahong na may tapang. So, hindi tayo kailangan humugot lagi sa kape na matapang para po tayo ay laging gising sa trabaho. Nabatid na ang Diyos ang ating pong tagapagtanggol. Alam nyo, minsan mararanasan din natin sa ating pagkatrabaho na mayroon pong hindi tayo type, hindi tayo gusto, hindi tayo bet na kasama. At marami silang masasabi na hindi maganda sa atin at lahat ng mga ginagawa natin ay tila para pong lahat hindi maganda sa paningin nila. Pero alam nyo po, we still take refuge in God. God will take over and the Lord will vindicate you. Ipagtatanggol ka ng Diyos. So second, we experience God's provisions. So sa verses 8 to 10, mapakikita po natin siya sa Psalm 34. Kapag inilalaan natin ang ating trabaho para sa Panginoon, natitikman o nalalasap po natin at nakikita natin ang kanyang kabutihan sa pagbibigay ng pangangailangan natin. Napakarami po natin pangangailangan kahit po sa pagtatrabaho, wisdom, maging ability, yung ating pong strength, yung ating health, ang ating lakas, ating kakayanan, no? Ang ating talino, ating koneksyon, no? Kapag po tayo nagtitiwala sa Kanya, wala tayong kakulangan sa anumang bagay na maganda para po sa atin. Ang ating kumpiyansa ay confidence ay magbubunga mula po sa Kanyang pagbibigay ng daan sa atin na sa ating pong pagtatrabaho na may kagalakan sa ating puso at kasiyahan. If we work, no, for the Lord, yung sa ating pagtatrabaho, if you work not for yourself but for the Lord, nandun po yung joy, no? Andun yung peace, andun yung enjoyment of doing whatever what you do in your job, no? Ano man yung trabaho na yan, may enjoy mo siya. At hindi lang ma-enjoy, may endure mo. Isa pong bagay, no, na sa lahat po ng aking pong pagtatrabaho, isang bagay o isang konsepto ang nabuo sa aking isipan na hindi ko po tinitingnan ang lahat ng aking pong pagtatrabaho bilang isang pagtatrabaho lang. Ang lagi ko pong iniisip ay para po akong nag-aaral na imbis na ako po ay magbayad, ako po ay nag-aaral ng libre at ako po ay natututo. Sineswelduhan pa. So, imbis na ako magbayad, ako ang binabayaran para matuto. So, kaya ako, nai-enjoy ko ang lahat ng pinapatrabaho sa akin. Kasi, I rise above the challenge. Sa kahit hindi ko gusto o kahit hindi ko kaya, I take the challenge and embrace whatever it is because I know I'm doing it for God. And I know God has a purpose why He allows that na ibigay sa akin. Kaya, inahayaan ko lang palagi na matupad yung purpose ni God sa akin buhay. And through enough, sa lahat po ng aking ginagawa, hindi nagiging lugi kasi natututo ako. At marami po akong baon. Kahit saan ka, nagiging generalist tuloy ako. So kahit saan ka mapunta, meron kang masasabi, meron kang magagawa, at meron kang kakayanan gawin mga ibang bagay. Kahit labas ito sa aking pinag-aralan, labas ito sa aking kayang gawin, dahil alam ko po, ang Panginoon ang nagpo-provide ng provision sa akin. So, I'm experiencing God's provision. So, napakasarap po ito kapag po kayo ay nagtatrabaho at alam mo na hindi talaga mo makakaya at nakaya mo hindi dahil sa sarili mo kundi
sa tulong ng Diyos. Napakaganda at iba pong joy, iba pong satisfaction kasi alam mo na tinulungan ka ng Diyos. Pangatlo, living righteously and seeking peace. Doon po sa verse 11 to 14. Ang pagdiriwang ng kabutihan ng Diyos as we celebrate God's goodness ay kasama po ang pamumuhay ng matuwid at paghanap ng kapayapaan. So bilang pong manggagawa para sa Panginoon, tinatawag tayong pangalagaan ng ating mga dila, lumayo sa kasamaan, sa mga marites. Dapat po tayo maging good sa marites palagi. At aktibong hanapin ang kapayapaan. Hindi po tayo ang pinagmumulan ng pag-away-away. So sa ganitong paraan, ipinapakita natin ang katangian ng Diyos at nagbibigay tulong sa kanyang gawain sa kaharian. And lastly, we have the assurance in God's protection and deliverance. So makita natin yan sa verse 15 to 22. Kahit sa gitna po ng mga pagsubok, may katiyakan tayo na ang Panginoon ay kasama natin. Siya ay nakikinig sa ating mga daing. Pinapawi ang lungkot ng mga pusong suratan. So minsan po, di po ba, kahit sa ating trabaho, nasasaktan tayo. May mga masasakit tayo naririnig at hindi natin gustong marinig sa ating mga boss at sa ating mga kapwa nating manggagawa, sa ating mga kasama sa trabaho. Pero alam niyo po, kahit gano'n man tayo kasugatan, umuuwi at lumalabas sa opisina, tila minsan parang wala tayong ulo lalabas pagkatapos ng mga meeting, ililigtas tayo mula dito sa lahat ng ating pong kagipitan. Ang ating pong paglilingkod sa Panginoon ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. The Lord will vindicate you. At walang masama ang darating sa mga nagsisihanap ng kanlungan sa Kanya. So in conclusion, as we celebrate God's goodness in our work for the Lord, let's remember to continually seek refuge in Him, experience His provision, live righteously, and trust in His protection. May our service be marked by a deep appreciation of God's goodness, leading us to taste and see His faithfulness in every aspect of our lives. Let us all bow our head and let us all pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for your message tonight. Thank you, Lord, for reminding us that we work for you, not for men. No matter man ang aming pong pinagtatrabahuan, kung man ay kami po ay being hired for this work, at kami po ay sinesweldohan, but still this is for you. This is for your glory. This is for your for the furtherance of your kingdom. Panginoon, tulungan nyo kami na mapanatili ang aming puso at isipan, ma-enjoy namin ang iyong kabutihan sa araw-araw na ang aming pong pagtrabaho. We thank you, God. Bless all those people who are employed, working. Kaya mo, Panginoon, na pagyamanin mo ang kanilang mga gawa ng mga kamay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Sa pagkakataon po ito, manalangin po tayo para po sa mga pamilya. Father, we thank you and we praise you for giving us a family. Thank you, Lord, for giving us this relationship that we're in. We can have opportunity to be nurtured and be loved, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga ama ng tahanan. Patuloy niyo po silang gabayan, pagpalain, maging ang mga ina ng tahanan, Panginoon, ay tulungan mo sila na ma-manage nila sa araw-araw ang mga pangangailangan sa kanilang mga anak, Panginoon, sa kanilang pamilya. Maging mga anak ay hayaan mo, Diyos, na bawat miyembro ng pamilya ay mga katagpo ng kanlungan sa iyo, ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. At magkaroon po ng iba yung kalakasan at magkaroon po ng progress, Panginoon, at development, lalo ang kanilang pangasamahan at makita nila ang purpose ng kanilang family para po sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang bawat buhay nila para po sa ikakalago ng iyong pong kaharian. Sa pangalan ni Jesus. Ngayon po, ipag-pray po natin ang ating pong church.
Thank you, Lord, Panginoon, dahil sa Tilay Grace Church, Panginoon, kayo po patuloy na magpala rito. We thank you, Lord, as we have this first day of celebrating this month-long celebration of our 10th year anniversary. Thank you, God, for giving us this opportunity to celebrate your goodness and faithfulness throughout this 1 decade of goodness and faithfulness sa Tilay Grace Church. Thank you, Lord, for kay Pastor Jerry, for giving him visions for his leadership. Kaya mo, Panginoon, na huwag siyang mapagod, magsawa sa paghamon sa amin, sa pag-akay sa amin, sa paghubog sa amin, upang maigawa namin, sa katuparan namin ang magandang plano mo sa iglesia nito. Kayo po patuloy na magpala sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at mga anak, maging po sa iba pong mga pastor, kay Pastor Jojo, Pastor Edgar, Pastor Dindo, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na sa bawat isang mga pastor sa aming pong church ay tunay po na makaranas po ng double portion of your anointing. At lalo po kami maging masigasig, magpatuloy na hanapin ang kalooban mo para sa aming iglesia ito. Ang maging ang mga leaders, ang mga members, kayo po patuloy na mag-empower sa bawat isa. Let your anointing be upon us, O God. And hayaan mo, Diyos, na patuloy po mapatupad namin yung vision na ipinakita mo sa amin. We thank you, Lord, for everything na gagawin mo, bubukas mo pang opportunity sa amin, Lord, at sa mga bubuksan mo pa kong mga gawain. Thank you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. At ngayon po, papanalangin po natin ang ating pong bansa. Aming Diyos, nakikita po ninyo ang aming pong panahon ngayon. Sobra pong init. Napakarami po mga nagkakasakit. Marami po ang nahihirapan sa panahon ito. Hayaan mo, Diyos, na patuloy po kayong kumilos sa aming bansa. Hayaan mo, Panginoon, sa kabila ng mainit na panahon na ito, ang iyong kapangyarihan ng siyang mangibabaw na lalo pong maging mainit, Panginoon, sa aming buhay. Ikayo ang siyang patuloy na pagkanlong sa bawat isa na nahihirapan. Kaya mo, Diyos, sa aming pong ekonomiya, kayo po ang siyang humawak at umahon kami, Panginoon, sa kahirapan ng aming pong bansa, sa mga pagkakautang, sa aming mga kakulangan, sa aming pong mga sa aming pong ng gross domestic product, Panginoon, sa aming production, Panginoon, ayaw mo, Panginoon, na magkaroon po ng kasapatan natin, sana ay kasaganaan, lalong higit ang aming pong panalangin sa iyo. Sumagana ang aming po mga tanim, ang aming mga ani, ang aming mga trabaho, ang aming po mga gawain. At hanggang sa lahat, ang aming po gobyerno ay patuloy po magkaisa. At nawa, Diyos, kalampagin mo ang bawat puso ng mga taong ito. Katukin mo sila, Panginoon, at kaya mo, Diyos, na magkaroon po ng pagkakaisa at sila po ay magkaroon ng magibabaw sa kanila ang takot na para po sa iyo, Panginoon. O Diyos, kayo po ang aming pong niluluklok na Panginoon sa aming pong bansang ito. Kayo po ang aming kinikilala na ang Diyos sa aming pong bansang Pilipinas. Kaya Panginoon, alam po namin na pagpapalain mo ang aming bansa, ilalayo sa kapahamakan, sa mga napipintong mga sigalot na mga bansa, sa iba pang mga salot na nandyan na nagbabanta sa aming pong kalusugan. Kaya mo, Panginoon, na proteksyonan niyo po ang bawat isa sa amin. We thank you, God. We bless your name in Jesus' name. Amen. At ngayon, pagpalain po tayo ng ating pong Ama na nasa langit, na hindi po nagmamaliw ang kanya pong kapangyarihan. Gayon din naman ang pag-ibig ng anak, ang siyang sumabawat isa sa atin, at ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, ang siyang patuloy natin maranasan ngayon at magpakailanman. God bless us all. He is Lord, He is Lord, sings my soul. He is Lord, and He lives, yes He lives. I'm alive 'cause Jesus lives.
'Tis at the cross of Christ where earth and heaven meet, where sin is overcome. To God the victory. He is Lord, He is Lord, sings my soul. He is Lord, and He lives, yes, He lives.